Amen. Great singing, great special number. You want another special number? Ay, wag na raw, wag na. Yung ating pastor po ay nasa Baguio. Pag-pray niyo po siya ay maging blessing po doon. In his place po to give us the message for tonight is another great man of God. Amen. Before I introduce him to you, I'd like to introduce his family. Kasama niya po si Ma'am Brenda. Ma'am, please stand to be recognized, ma'am, by the church. Yung kanyang bunsong anak na si John Timothy. John? At yung kaibigan mo dyan, si Allen. Allen. Our preacher for tonight was a student in UP Los Baños, 1983. He's a graduate of Baptist Heritage Bible Seminary, 1997. Noong ako'y unang napunta sa San Pedro, galing po sa lumang CSI, siya po'y estudyante po ng school po ni Pastor Ed. Today, he is the pastor of Los Baños Bible Baptist Church. Please all stand as I call to our pulpit, Pastor Arnold Vallejo, sir. Amen. Nakakatakot yung introduction na yan, ha? Baka mag-expect ng ibang mga salita. Mas maganda kung baka ako ini-introduce ko, mas gusto kong ako ay nag-graduate sa university ng kahit saan. Para wala akong expectation. Besides the fact that I was saved at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, and I have the Word of God with me. At nagpapasalamat din po ako sa pribilehyo na ito na ibinigay ng Panginoon sa akin to minister to you the Word of God. I've been preaching the Word for many years at ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ginagamit pa rin ho tayo. Sapagkat yan po ay pribilehyo na magamit ka para ibahagi ang salita ng Diyos, sapagkat napakahalaga ang salita ng Diyos. Without the Word of God, nasaan kaya tayo ngayong gabi? Siguro yung iba ay lasing na ngayon. Ano? No. Si Pastor Dexter, nasaan kaya ngayon? Nasaan kaya? Amen. So I'm going to talk about the scriptures tonight. At buksan po ninyo ang inyong mga Bibles. You have your King James Bible with you, I hope. Kung hindi ay dapat ay ma-expel na sa membership. At kung ang pulpit staff ay mayroong NIV, pakicheck po ang kanilang mga Bibles. 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Sa mga bisita, maraming salamat po sa inyong pagdalo. I know that God has a plan for you. Kaya ho kayo naririto. Sa mga bagong mga mananampalataya, bear with us as we study the Word. Sa mga matagal na nagsasawa ng mga Kristiyano, get to the Word of God. Ano ba inihalin tulad ang salita ng Diyos sa gatas? Sa amin na 1 Peter chapter 2 verse number 2, right? Desire the sincere milk of the Word. Pero alam niyo bang pinagsasabihan ni Pedro diyan sa desire the sincere milk of the Word? He is not talking about a babe Christian. Hindi yung mga bago. Ang pinagsasabihan niya yun, yung mga under persecution. Yung tinatawag natin Christian in diaspora. Kung sa 1 Peter, they were scattered abroad because they were being persecuted in the land where they were. Kaya malayo sila at marami na silang mga alam. Pero tingnan ninyo ang kanyang pakiusap. As newborn babes, desire the sincere milk of the Word. Sapagkat ang babe, kailangan niya talaga ay gatas. Kaya nga mga bata, kahit ngayon sa mga sa atin, no, sa pag may mga nanganganak, bawal yung bote. Kailangan ay breastfeed. Because milk is really a complete food.
Pag ikaw ay nasa childhood stage, kailangan mo pa rin ang milk. In fact, ako po ay 4 years old na dede pa noon sa nanay ko. Sino po 5 years old na dede pa ngayon? 7. Pero kailangan natin yung milk. If you are a teenager, you still need milk. Amen? Pag ikaw ay adult na, you are advised to drink more milk. Pag ikaw ay nasa senior stage, hindi ka na makakain, you are fed with milk. Natatandaan kong binibisita ko, 78 years old, hindi na siya makakain. Ang advice ng doktor, fresh milk, isubo sa kanya. So hanggang sa kamatayan, they needed milk. Kaya kung ikay matanda ng Kristiyano, sino po ang mga Kristiyano dito, mga 20 years pataas na? Wala nagtaas? Mga bata pa kayo sa pananampalataya? Kalimitan, yun mga yan, no? Pag mga matatanda na, sasabihin ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Ay siya, kung alam mo na yan, matulog ka na lang magkatapos ng dating. Let's read again verses 16 and 17 of 2 Timothy. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yan po ay salita ng Diyos. Basahin po natin, ano? Everybody, let's read all together, loud and clear. Alam niyo ba ang Bible, kung bakit maraming mga punctuation marks? They must be read aloud. In fact, the Bible was written to be read in public. Kaya nga doon sa 18th century, ang mga Biblia ay malalaki. Nagbibinata pa lang ho. Doon po sa Inglaterra, mga malalaki yan at naka-chain yung Bible. Na nagiging Ilocano na ako. Yan, naka-chain yan. Kasi baka nakawin. Kasi iniiwan ho doon dahil very precious ang salita ng Diyos. In fact, bago yung Bible natin ay maging libro, mga scrolls yan. Scroll ng Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Genesis, 66. Scrolls. Ano kaya kung ganun din ngayon? Ano? Brad, dalhin mo ang Isaiah, doon ako magpipreach bukas. Dalhin mo. Kanya-kanya. No? Kaya doon po sa mga sinagog, meron silang lagayan ng mga scriptures. Ang lalaki nun. No? So meron silang lagayan dyan, lahat ng mga scrolls. Pero maraming salamat sa Diyos, meron tayo isang libro na lang. Ano? Amen? But they are reading it publicly. So let's read this so you can hear yourself and yung kaaway mo maririnig ka rin. Okay, basahin po natin. Ready? Go. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all. Isn't it good to listen to the Word of God? Na nanggagaling sa bibig mo? Samantalang ang salita ng Diyos, every word proceedeth out of the mouth of God. And that mouth that is so dirty, and that mind that is so dirty, is now being able, have the privilege to read the Word. Don't you know that the Word of God came from the very mouth of God, and it is settled in heaven? At hindi ka ba dapat magpasalamat na nakarating sa ating panahon? In a language that you are able to understand. Yan po yung salita na. Kaya nga ho, maganda na binabasa natin yun. So that instead of you speaking bad words, then you can speak the Word of God. Amen.
Yan ang advice ko nga sa mag-asawa din eh. Alam nyo, at saka sa mag-anak, pag nag-away lang kayo dun sa bahay, huwag na kayo mag-away sa sarili nating salita, gamitan nyo na lang ng verse. Wife will say, husbands, love your wife, even as Christ. Wives, submit unto your own husbands. At pag yung mga anak natin ay matigas ang ulo, children, obey your parents. At kung nananakit naman ng ama, ano sasabihin ng anak? Fathers, provoke not your children. Di maganda. Walang mura sa bahay. Amen? And that's the word of God. Kaya nga, maganda ho na binabasa ito ng malakas. Maganda ho na ito ay naririnig natin mismo sa ating bibig. Because now God is using us so that His word will also come out of our mouth. Basahin ho ulit natin. And I'd like the men to read as loud as you can. Men, 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 men. Amen. Para marinig ng mga babae. Okay, let's read all together. Men, ready? Go. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Do you feel the breathing of God? Sinasabi natin, ang salita ng Diyos galing sa kanyang isip. Words come out from the mind. Bago mo masabi, nag-isip ka muna. And the word of God is just like that. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya nga inisip ng Diyos, and when He spoke, galing muna sa kanyang isipan, and spoke the Word, and it is now written Scriptures. Such that we have the mind of the Lord, and we have the heart of the Lord. Kaya pag binabasa mo, dapat nararamdaman mo the prompting of it, because the Word of God is alive. Hindi ho siya kagaya ng newspaper. Hindi siya kagaya ng libro mo sa siyensya. Hindi yan kagaya sa mga nababasa nating mga comics ni Batman at saka ni Superman. But this is the very Word of God, and it is a living Word. Kaya pag nagbabasa ka, make sure that your mind and your heart is with the Word, and you feel the pumping of the heart of the Lord. That's how to read the Bible. Do not just treat it as if it's just like another literature book na kailangan tapusin, kailangan mabasa natin. No! The Word of God is alive. It's so powerful. Shall we read that one more time? Everybody, ready? Go. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yung makita mo at maramdaman mo yung nais ng Diyos sa bawat mga mananampalataya, especially to His man. Na gusto niyang anak niya will be truly furnished unto all good works. Can you feel the heart of God? Yung concern niya sa'yo, yung concern niya sa bawat isa sa atin. That though we are sinners, and yet, being God, He said that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya kung ikaw ay backslider, ewan ko na lang, if you read the Word of God and you still stay backslider. At kung ikaw yung nagkukunyari na Kristiyano, makabasa nga lang, makaupo nga lang, hindi na dyan. Lahat na lang. That if you read it, this is a powerful word. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon maipanalangin ang inyong salita. At ganun din po mabasa. At ganun din po ay maipangaral. Holy Spirit of God, you are the author of this word. Ikaw po ang higit na nakakaalam ang mga naisin mo ang inyong puso sa pamamagitan ng mga talatang ito. At iba pang talata at namin nga pong titingnan sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Inihiling ko po, Holy Spirit of God, write everything down deep inside our hearts.
At kami nga po ay higit na makaunawa kung meron pong mga patay sa pananampalataya sa gabing ito'y buhayin po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita. Kung may mga nanlalamig, bigyan mo nga po ng pagkainit sa inyong salita, sa inyong nga pong naisin sa inyong buhay. At ang mga malalakas at ang mga masisigasig ay lalo pang maging masigasig, lalo pa, Panginoong Diyos, na ma-encourage sa pamamagitan ng inyong apong salita. Gamitin mo po ang pagkakataong ito, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin, I mean every single person in this auditorium, would be fed with your word. Nagpunta po sila dito, Panginoong Diyos. Alam ko maraming mga problema sa kanila. May mga pressures sa kanilang buhay na iniwan sa kanilang bahay marahil sa trabaho. May mga estudyante marahil mga nagsisikap, marami pang mga gagawin. Subalit, nagpunta po sila dito upang ang inyong salita ay kanilang mapakinggan. I pray that you would not fail them, that they will get what they deserve and what you wanted them to know. Mangusap ka po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kung meron pong hindi paligtas dito, hinihiling ko na iligtas mo po. Kung meron, Panginoong Diyos, na hindi pa sumusunod sa tubig ng bautismo, siya nga po ay kausapin mo at sumunod sa tubig ng bautismo. Kung meron ditong tinatawag full-time sa gawain, ikaw nga po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kaunawaan na siya nga inyong tinatawag. Kung merong nabubuhay sa kasalanan at may mga bagay na hindi niya maiwanan sa kanyang buhay, O Holy Spirit of God, convict that heart. At siya nga po, Panginoon, ay lumapit sa inyo at iwanan niya ang kanya nga pong kasalanan at mabuhay ng tama. Kung meron, Panginoong Diyos, ang mga nanlalamig pa, initin mo po, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, please take your seats. Maraming salamat po. Ang atin pong teksto ay napakahalaga. If you open your, please keep opening your Bibles, and dyan po yan. As a sort of introduction, I'll be using this text as an introduction. Sapagkat napakahalaga na maunawaan natin, kung tinitingnan natin yung ating text, all scripture, hindi na sinabing all scriptures, is a singular word. Sapagkat ang tinutukoy lang niya dito ay yung kasulatan na kinasihan ng Diyos. Maraming mga kasulatan na noon, mga kaibigan, kapatid. Marami na yung mga sulat. Kung kayo ay nag-aaral ng history, makikita natin na meron pang hindi lamang po Ecclesiastes, pero meron pang Ecclesiasticus. Meron din yung Epistle of Hermes. Meron din yung 3 Corinthians. Meron din 4 Corinthians. Marami ho mga kasulatan noong bago pa ilimbag ang King James Bible, itong Bible natin. But you see, there is a particular group of books na kinasihan lamang ng Panginoon. At maraming salamat, meron ho tayo niyan kopya. And it is the King James Bible. Kaya ho nang sinabi niyan, all scripture is given by inspiration of God. Yan po ay tumutukoy lamang sa revealed Word of God, inspired Word of God, at yan po ay preserved Word of God. At sa English language, ito po ay natala sa pamamagitan ng King James Bible. Amen! At meron ho tayong kopya niyan. Look at your Bibles. Tingnan ninyo, baka yung Bible nyo ay iba. Pero yan makikita natin, the King James Version. Dapat tingnan mo yan, hindi rin yung New King James Version, kasi meron ding New King James, nakiki-King James. Para lang siyang Kristiyano. Para lang siyang Biblia, pero hindi talaga siya Biblia. Para siyang upuan, pero hindi siya upuan. Kaya nga may isa lang na salita ng Diyos, and we have it in the English language, the King James Bible. Will you raise your Bible if that is a King James Bible? Yan po ang tinukoy na scripture.
All Scripture, lahat ng natala dyan, magmula sa Genesis chapter 1 to the period doon sa Revelation, the last period of the Revelation, yan po ay kinasihan ng Panginoon. And if we say, na kinasihan yan, kahit yung mga kudlit, kahit yung mga tuldok, ang lahat ng mga yan ay bahagi ng salita ng Diyos at hindi po pwedeng mawala ang kahit isa. Kaya kahit binabasa natin yan, nakikita natin, isinasama natin sa pagbasa yung kuwit. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for, etc. So you see, we read the punctuation marks. And punctuation marks are very important because they will also give us the real meaning of a certain passage. Kaya ho, kapag tayo, kaya nga makikita niyo bilang mga anak ng Diyos, lahat ng mga yan ay mahahalaga. Kahit nga yung kuwit o yung kudlit ay napakahalaga. Lagi kong example yan when I talk about the Scriptures. Kasi kapag ayaw mo nang makasama ang asawa mo, mayroong statement. I don't want to see you go. I don't want to see you go. Exclamation point. Na-imagine nyo, I don't want to see you go. Ganun ang pagbabasa. Pero kung ayaw mo na siyang makita, anong gagawin mo? I don't want to see you, go. Diba, sir? Ano? If you don't want to see, ayaw mo talaga siya, di lagyan mo lang ng kama. Kaya pag nagawa ka ng sulat sa misis mo, I don't want to see you, go. Kama lang yung difference, but it gave us another message. Kaya napahalaga yung kuwit, napakahalaga ang kudlit, na kung nailagay mo yan sa maling lugar, ay mali na nga. Kaya nga ang mga saksi ginagamit yan sa Luke, nung sinabi ng Panginoon, kasama doon sa cross of Calvary, may dalawang magnanakaw, tama? Ang sabi ng relihiyon, si Hestas at saka si Barabas. Pero wala akong katotohanan yan. Pero nasa kanan, sabi ng Panginoon sa kanya, I say unto you today, thou shalt be with me in paradise. Sabi ng saksi, alam nyo, ang kaligtasan talaga, hindi pa naman ngayon. Are you saved? Sino ang ligtas na ngayon? Wow, amen. Pero mali kayo. Ang kaligtasan hindi naman ngayon, sa susunod pa. Look, basahin nyo yun sa Lucas, yung kasama ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, I say unto you today, thou shalt be with me in paradise. Sinasabi ko sa inyo ngayon, sinasabi ko sa iyo ngayong araw na ito, makakasama kita sa sangkalangitan. Oh, sabi ko na, may nag-amen na eh. So, hindi pa ngayon ang salvation. Kasi ang nakalagay doon, I say unto you, today, sinasabi ko sa iyo, may kama, thou shalt be with me in paradise. But if you look your Bible, carefully, your King James Bible, hindi po nakalagay ang kama sa today. It's somewhere else. I say unto you, today thou shalt be with me in paradise. Buti na lang may King James Bible para yung mga manloloko ay hindi makapanloko, para yung nagbabasa ay makaunawa, because all Scripture is given by inspiration of God. Kaya mga period niyan, huwag mong lalalangin. Kaya mga parenthetical clauses, they are so important and you should not take them out, because all Scripture is given by inspiration of God. Amen? All Scripture, it is written. Kaya ho, Scripture, written. Script, this is the script. We have the script. Ang script dapat hindi binabago. Kahit na magaling kang artista, hindi po pwede na adlib ka ng adlib. Marami mga nag-a-adlib, kaya humahaba ang eksena. Kaya nga nagkakamali ang eksena. Bakit maraming adlib?
Mas marami silang nasasabi na hindi plinano. Kaya nga kahit sa mga preaching, it's always advisable that you write it down. Kasi kapag marami kang mga adlib, mamaya, you will come from point to point to point to another point at hindi mo na matapos yung point mo. Kaya yung tao, lugaw na. Anong pinagsasabi ni pastor? Nasaan na tayo? Nasaan na? Anong ibig niyan sabihin? Bakit nga? From point to point to point. Basta pag may naisip, may another point. Kaya paglabas ng mga miyembro, anong nakuha mo? Basta ang daming point yun. Nasa Bible lahat yun. Kaya nga, walang growth. You see, it is written, scriptures. Do you have the scripture with you? This is given by God Himself. You see, that Bible that we have is a gift from above. Naghahanap ka ng regalo pag birthday mo? May Bible ka. Bigay ng Diyos yan. Kasi pastor, may Bible na ako pero gusto ko ng cash. We need cash. Sa bagay nga naman, kailangan mo ang cash. But if you have the Bible, if you have the gift from above, you have your Bible, then you should be happy because you have the Word of God. At ikay magpasalamat na nandito ka sa simbahan na nangangaral ng salita ng Diyos. It is given by God. Kapag ito'y binigay ng Diyos, hindi ka nuloloko, hindi ka lulukuhin kahit kailan. Alala ko nung bata-bata pa kami. Birthday nung kapatid ko. Galit kami sa kanya. Pag galit ka pala, ang dami mong, gusto mong magbigay ng gift. Pero gusto mo siyang asarin. Kaya kumuha kami ng butas na brief. Yung nasa basurahang tapos binalot namin ng napakaganda. Tapos kinanta namin siya ng birthday, pambihira. Para siyang na-move. Tuwan-tuwa naman siyang tanggapin yung regalo. Pero nung binuksan niya, alam niyo na, ikaw kaya makakuha nun, Brad. Ano sasabihin mo? Biglang tinapon lahat. Siyempre expected yun, pero kami tuwan-tuwa. Kasi nang asar lang naman kami. Ganyan magbigay ang kaaway. Kaya wag kang tatanggap ng regalo sa kaaway. Pero makinig ka maigi sa akin, ang Biblia, regalo ng Diyos sa iyo, sa akin. Kaya kumusta ang Bible mo? Do you have a copy of the Bible? Meron kang refrigerator? Meron kang cellphone? Meron kang lahat? Ang ganda pa ng stockings mo ngayon. Pero kumusta naman? May Biblia ka ba? Do you have a Bible that is a gift from above? Regalo ho ng Diyos yan sa iyo. And everything that God gives is a good gift. At nakikita natin anong dahilan kung bakit nga ibinigay ito ng Panginoon. Sabi niya, profitable. It's a profitable thing for reproof, for instruction, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. It's for our own good. Ang salita ng Diyos ay para sa atin upang tayo po ay magamit ng Panginoon. It will be profitable. Gusto mong ganan siya? Gusto mong ganan siya? Amen? Then we have the Word of God. But you should know how to use it. Kaya nga, gusto mong may pakita sa atin. Then, how can this gift from above? Do you have the gift? You have the gift? Amen? If you have the gift, say loud, amen. At kung ikaw ay nakapantalon, ikaw ay tumayo at magsabi na, taas mo ang Bible mo at sabihin mo, amen. Ilan lang pala nakapantalon? Kung ikaw ay nakapantalon, taas mo Bible mo, tumayo ka at magsabi ng malakas na amen. Ibig sabihin na nakapantalon, lalaki. Amen?
Oh, kung ikaw ay, sige nga, babawan na natin. Bagawin natin yung version. Kung ikaw ay lalaki, at alam mong ikaw ay lalaki, at alam mong may kopya ka ng Bible, at yung Bible na yan, regalo ng Diyos sa'yo, itaas mo, tumayo ka, magsabi ng malakas na amen. Praise the Lord. Make sure that the Bible that you have will really be profitable to you. Dapat profitable. May Bible ka na rin lang, binabasa mo na rin lang, pinapakinggan mo na rin lang. Meron ka yan, dapat lang mapakinabangan. Amen. Marami meron lang dyan, pero nakabitbit lang at nandoon sa kanyang kilikili. Yung iba naman nakatago sa likod. Tama? Yung iba nasa bulsa kasi ang liit ng Bible niya. Kalalaki ng tao, ang liit ng Bible. Pero ang laki ng kanyang cellphone, yung kanyang iPad. Meron ka na rin lang yan, dapat mapakinabangan. Dapat magamit ng tama. Amen? So it will be profitable for each one of us. So I'll give you 3 major points. 3 lang ho, mabilis lang ho tayo. Depende sa amen. Pag gustong mabilis, amen, malalakas. Pag medyo pag gusto nyo pa ng mahaba, tigilan yung kay amen ninyo. Ano kayong gagawin ko? Mag-amen ako o hindi? Baka mahalata akong ayaw kong makinig. Well, number 1, live by the Spirit's power. Live by the Spirit's power. Pastor, paano ba gumagawa ang banal na Espiritu? The Spirit is the third person in the triune God. Amen? Ay naniniwala that God, the Godhead is 3 persons, manifested in 3 persons. We have one God in 3, manifested in 3 persons. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen? And the Spirit. The Spirit is the third person. Hindi siya mas mababa. They are co-equal, they are co-existent, they are co-powerful. Walang mas mababa sa kanila. Nakagaya ng turo ng iba na mas mataas ang Ama, pumapangalawang anak at mayroong pinakatatlo dahil nga third person. No, it is not in the power. Kaya natin sinasabing first, second, and third. No, hindi ho yan order of power. No, it is just an identification. Amen. So yan po ang turo at maliwanag na turo ng salita ng Diyos. And the Holy Spirit is the author of the Bible that you hold. He's the author. That's why the Spirit came and then moved the man of God to write and speak the Word. It's the Holy Spirit. Kaya nga matutunan natin na mabuhay saan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And you know, how does the Holy Spirit work? He works through the Word of God. Siya ay nagtatrabaho with the Word of God. Hindi siya magtatrabaho nang ikay natutulog. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Bakit si Pedro, si Juan na naginip? Si Jose yun na naginip. Hindi si Juan. Na naginip siya, hindi ba salita ng Diyos yun? Noong mga panahon na yan, because we have not the complete word, kinakailangan maghayag ang Diyos sa iba't ibang paraan. By dreams, by the prophets, hanggang dumating ang Panginoong Kristo, hanggang malimbag sa atin ang salita ng Diyos, then that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Kaya konti-konti nating nalaman ang katotohanan galing sa Diyos sa pamamagitan ng mga taong ito, sa pamamagitan ng mga propeta. But now that we have the copy of the Word of God, this is the complete revelation of the Lord. Iniwan niya nito sa atin.
At kung maggagawa sa puso mo, sa buhay mo, ang banal na Espiritu ay dapat lamang sa pamamagitan ng kanyang salita. Tingnan po ninyo sa John chapter 16. John chapter 16. John 16 verses 8 to 11. How does the Spirit work? Ang sabi ng salita ng Diyos, and when He is come, He's referring to the Holy Spirit. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Verse 9, of sin because they believe not on me, or righteousness because I go to my Father and you see me no more. Verse 11, of judgment because the prince of this world is judged. How does the Spirit work? He convicts us of our sin. Kaya nga ho, maging doon sa gospel, look at how we got saved. The gospel, tingnan niyo 1 Corinthians. Marami-rami ho tayong titing ng Biblia. Amen. Huwag kang tamad. Kaya may daliri para yan po ay gagamitin sa pagbuklat ng Bible, hindi para doon sa computer game. 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you kept in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Verse 3, everybody. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. You see, the gospel is according to the Scriptures. Kaya nga ho, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang paglibing, at yung kanyang pagkabuhay na magmuli ay naaayon sa sulat, hindi ayon lamang by chance. It was by the Scriptures. Kaya nga, kinakailan maunawaan natin na tayo'y makasalanan, and the Holy Spirit convicts us of our sin. Kaya marami sa atin ang hindi nakararating. Basta magtatanong ka, bakit yung taong yan, sabi niya save siya, pero ang kasalanan sa kanya ay okay lang. Na wala siyang conviction. It is perhaps because the Holy Spirit's not working in his heart. Kaya makikita mo ang isang tao who is convicted of his sin, ipinakita ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanya sa pamamagitan ng kanyang salita, because the gospel was written according to the Scriptures, that He died for our sins according to the Scriptures. Biro mo yan, namatay ang Diyos, nagkatawang tao at namatay siya doon sa krus para sa iyo at para sa aking mga kasalanan, hindi para sa kanyang kasalanan. And if you are convicted by the Holy Spirit, then you will hate your sin because you know that you have sinned against the Holy God. Nakalulungkot pumunta sa simbahan. Natatamaan ka ng salita ng Diyos. You are convicted by the Holy Spirit. The fact that you are not a perfect person. Sino po maperfecto na ho dito? Hindi na nagkakasala. Pakitaas ang kamay. Pero bakit hindi ka natatamaan ng salita ng Diyos? Kaya magpasalamat ka kung natatamaan ka na sa salita ng Diyos. Hindi ka pinipersonal ng pastor. Hindi ka pinipersonal ng taong nagsasalita. At huwag mong sasabihin, sinong nagsumbong sa kanila? Ang aking kasalanan, wala. It's the Word of God. And the Word of God convicts us because the Holy Spirit is now working in your heart. Kaya nga, every time you come to church and you are convicted of your sin, thank God because the Holy Spirit is working.
Kaya nga kapag nag-invite na sa altar ang pastor, di ba ang invitation ng pastor kung ika'y kinausap ng banal na spirito? You come to the altar and you talk it out with God in the altar. Ang tanong ko, bakit nandiyan ka pa rin? Ibig sabihin, hindi ka kinausap ng Diyos. Tapos sasabihin mo ba, hindi naman dahil pumunta doon, kinausap na talaga ng Diyos. Ang liwanag naman ng tao, ang liwanag naman ng invitation ng pastor. Kung ikaw ay kinausap ng banal na spirito, amen. Liwanag naman, kung ikaw, ba't mo siya i-judge na hindi siya kinausap ng Diyos? Huwag mong ipapasa ang kasalanan mo sa iba. Kasalanan mo yan. Kaya nga kung ikaw ay naapektuhan ng salita ng Diyos and you have been convicted of your sin, the Holy Spirit is working in your heart. Pag ako'y napunta rin sa simbahan, at kahit hindi ako magsasalita, it's always the prayer of this person. Palagi kong panalain sa Panginoon, kausapin mo naman ako. At kahit nagpe-prepare ng mensahe ko, minsan, ay kalimitan ay akong nauunang nasasapok ng Diyos. Ako nape-pressure sapagkat kinakausap ng Panginoon. And He convicts me of my sin. Kaya nga ho, makikita natin dito na ang kanyang salita lamang, sa pamamagitan ng kanyang salita, we are supposed to be convicted. Yeah. Look at the gospel. He died for our sins according to scriptures. Kaibigan, nakita mo na ba ang sarili mo na makasalanan sa harapan ng Diyos? Hindi makasalanan sa harapan ng iba. Kung minsan we compare ourselves with others. Hindi yung ikaw ay nagkasala sa iba, kundi ikaw ay nagkasala sa Diyos. Nakikita mo dapat yan. Kaya nga ho, ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan sapagkat nakita mo na sa harapan ng Diyos, ikaw nagkasala, hindi sa harapan ng iyong kapwa, kundi sa Diyos. See, that's the Lord working in our heart. Siya nangungusap sa iyo. Kaya nga ho, kaya kung sa invitation nga, ang sinasabi natin, bow down your head. Huwag kayong patingin-tingin. Ikaw ang mag-decide at ang Diyos. Ay, yung iba kasi, ay, napunta rin yung crush ko, punta na ako doon. Andun yung aking sinisinta, napunta na rin. Bandwagon effect. O kaya yung iba itinulak lang. Kaya punta ka na doon, ang sama mo kasi kayo makasalanan. So, hindi niya naisip na siyang kinausap ng Diyos. The Holy Spirit works individually in each one of us. Although this is the preacher preaches in a general term, yet the effect is personal. Walang pinipersonal ng pastor. He preaches the Word of God. And then it falls down to every heart. And whatever that heart needs, ang sabi ng Panginoon, I will put my words in them. And it shall accomplish the things that I have purposed. Kaya kung minsan tinitingnan natin, kahit nga doon sa church, sabi ko, paano ito? Magsusuko ng buhay ito. Magpo-full time. Kung iisipin lang, sabi ko, parang ayaw ko ito eh. Walang gagawing matino ito eh. Kaya lang, kinausap siya ng Diyos eh. Kaya hindi naman ako ang Diyos, pastor lang naman ako. Nag-a-administer nito. Tapos may nagpapalam, pastor, kakanta po ako sa choir. Ha? Kakanta ka sa choir? Totoo? Mag-join po ako sa ganitong ministry. Sabi ko, ayusin mo muna buhay mo. Bagay magkalat pa dito. Pero makikita niyo mga kapatid,
nagtatagal naman sila sa gawain. You know why? Because it's the Holy Spirit that work in their heart. Marami ang mga hindi nagtatagal sa gawain dahil tinawag sila ng kanilang puso. Feel ko lang, pastor ba? Feel ko. Feel ko ho kasing tinatawag ako ng Diyos. Ay siya, bukas makalawa, maligo ka, hindi mo na feel. Kasi kailangan lang ba, pastor? Parang kulang sila, kulang sila. Kawawa naman yung choir, kulang sila. Siguro pag nandun ako, mas gaganda pa. Ganda yata lang boses ko eh. Ayan, sige, di sumali siya. Mamaya, wala na ulit. Napagalitan. Wala na. Bakit? Tinawag siya ng sabi niya, pangangailangan. Pero kapag yan ay kinausap ng banal na Espiritu, kahit na kung minsan may mga taong naninita, sila mga nagtatagal. Silang nananatili. Bakit ho? Because it's the Holy Spirit that work in their lives. Hayaan mo na ang banal na Espiritu mangusap sa iyo, kapatid. Let the Holy Spirit work. Tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter number 2. Sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 2. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Let the Holy Spirit work with the Word of God. Alam po ninyo, napakaraming mga psychologists sa ating panahon. In fact, sa maging sa eskwelahan, ay nire-require mga eskwelahan na dapat may child psychologist. Sabi ko, ba't kailangan ng child psychologist? Eh kasi maraming mga loko-loko na ngayong estudyante. Minsan ako ay naghanap ng mga courses, and I was also tempted to send my teachers, our teachers there. Kaya naisip-isip ko, sino ba ang may gawa ng tao? Sino ba ang mayroong kontrol sa isip at puso ng tao? Hindi ba Diyos? Hindi ba siya nagbigay ng kanyang salita para gamitin natin? Ba't kinakailangan, hindi dahil sa gagastos, ba't kinakailangan ng child psychology while in fact you have the Word of God and the Holy Spirit to work with you? Ba't ang mga taong ito, sabi ko, itong mga taong yan, yung mga luko-luko yan, pero binago ng salita ng Diyos. Yun pa kayang estudyante ko, hindi babaguhin ng Diyos. Pagkatapos i-require ang Christian school ng child psychologist kasi kailangan nila. Sabi ko, no way, Jose. Kahit child psychologist yan, na walang alam sa salita ng Diyos, I will not let them handle my kids. Why? Because we have already the power of God, and the power of God is His Word. Ituro lang natin sa kanila ang kanyang salita at ang Panginoong Jesucristo, at may turo mo sa kanila, and the power of the Holy Spirit will change their life. Kung binago nitong mamamatay tao kagaya ni Apostle Paul, yung batang paslit pa kaya na loko-loko? May nag-enroll nga sa amin noon eh. Kausap ko pala, andun yung mamaya andun na siya sa ilalim at tinatadyakan na yung mga upuan. Hindi walang magawang mga magulang. Sabi ko sa kanya, boy, tumayo ka dyan. Ayaw talaga. Hindi pa ako kilala.
Hinawakan ko ang kanyang braso. Umupo ka ng maayos, ha? Ang bait ko. Umupo ka ng maayos, ha? Pero, gumagana naman siya. Masakit yata ito. Upo ka lang, ha? Nag-uusap kami ng nanay mo, ha? Umupo naman. Hanggang ngayon, tinuruan na salita ng Diyos. Praise the Lord. Kasama na siya sa soul winning. Nagsusundo na siya ng bisita. Sabi ko sa kanya, oh no, kumusta ka na? Well, the Lord is good. Wow, ha? Magkaroon ka rin ng mag-English. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Child psychologist? No, the Word of God. We have the power from above. Sabi nga ni Apostle Paul, oh, ako'y lawyer. Ang dami kong alam. Ang dami kong dalang knowledge. He's a lawyer. He knows much. And sabi niya, hindi ako dumating sa inyo with the power or with the excellency of speech, with the eloquence of my mouth, but I came to you in the power of God. Hindi dahil ikaw ay nandun sa akadim at dalhin mo na lahat yung mga natutunan mo doon sa universidad, isaksak mo doon sa simbahan. No way, Jose! Yan din pong natutunan ko for many years. Galing sa university, ibinigay sa akin ang paaralan noon, Christian Bible Baptist Academy, and I started rearranging it, everything. Sabi ko, hindi ganito na pag-aralan ko. Ni-rambol-rambol ko. Maya, sabi, bakit ang gulo yata? Eh, paano ni-rambol-rambol mo ang inayos na ng Diyos? Yabang mo kasi. And then, so I started taking them down. Alisin na yan. Balik na yun. Aralin ko na, ano ba yung sinasabi kasi dito? Ano ba ang sinasabi? So, inaral ko kung anong meron. It took me 2 years to study all those. 2 years. Every day. Diligent study. Para maintindihan ko what a Christian school is. At sabi ko, kaya nga kapag meron silang gustong iligdagdag, sabi ko, oops, wala yan, dyan. Tanggalin dyan. Ito ang tama. Ito ang tama. Hindi marami kasi kung minsan sa atin iniisip natin dahil nakapag-aral tayo. Dahil ang dami nating alam. Ito na yung ating gagawin. Hey, yabang mo! Yung pinag-aralan mo marahil for years, na ilang mga taon, na yan ay inaral din tapos isinaksak sa isipan mo. But the Word of God is the wisdom from above. It is settled in heaven. Kahit ikaw lang pinakamatalino, ikaw ang summa cum laude. Magna cum laude ng lahat ng paaralan. Lahat ng universidad. Universidad ng Pilipinas, universidad ng kung ano-ano pa, universidad ng Harvard, universidad saan, doon sa ibang lugar. And you have all the learnings. There is nothing compared to the Word of God. This is the power of God. Tingnan nyo, bakit ang daming doktor sa Pilipinas? Ang daming sakit. Ba't ang daming doktor sa university? PhD. Dr. Jose Rizal, Dr. Wakwak, Dr. Ang daming doktor, ano? Sabi ko, bakit nga pala ang daming doktor at ang requirement bago ka magturo ng university, doktor? Dapat may PhD ka. PhD, panghabang buhay na dalaga. PhD. Bakit kinakailan may PhD yan? Dapat maraming alam. Marami bang PhD dito? Oh. Pareho-pareho lang pala sa mga simbahang napuntahan ko ng mga Baptist. Maraming PhD. Tingnan nyo, sabi ko, bakit ang daming PhD dito? Ba't ang daming doktor? Kasi maraming mga walang alam. Pero bakit hanggang ngayon, PhD ng PhD, ang dami pa rin mga walang alam. Wala pa rin mga silbi ang mga PhD na yan. Dumadami ng dumadami. By the hundreds every year. By the thousand every year. But we still lack wisdom in our days. It's because we have set aside the wisdom from above. Pero magpasalamat ka, meron ka ng kopya niyan. Amen.
It says that when the Word of God is here with us, then let the Holy Spirit work and live according to it. Number 2, keep hearing the Word of God. You know, hearing the Word of God. Ano sabi? Romans chapter 10 in verse number 17. Ano sabi ng salita ng Diyos? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Faith is needed to please the Lord. Faith is needed so that we can be approved of God. But you cannot have faith unless you listen to the law of the Lord. So nag-aaral naman ako, but do you listen? Kaya ipinapangaral yan. Kaya ipinipreach yan para ikaw ay makinig. Bakit ito pulpit? Dahil dito ipinapangaral ang salita ng Diyos. Bakit yan pew? Dahil dyan nakaupo para makinig ng salita ng Diyos. Hindi yun para dyan ay matulog. Sa bahay nyo kayo matulog. Hindi dyan para magkwentuhan. Dyan ay umupo para makinig. Dahil ang pakikinig ng salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng pananampalataya. Kaya dapat matuto ka, yung tenga ay bukas sa salita ng Diyos. Hindi bukas yung bibig mo pag naikinig ka ba, nakanganga? Kung ikaw ba naikinig, nagsasalita rin? No! Bukas ito, sarado ang bibig. Bukas ang mata, hindi sarado ang mata. Nakaupo ng ayos, hindi nakaganyan. Wala ka sa bahay nyo, wala ka sa... Umupo ng ayos. Amen. Pamakinig. Handa na makinig ng salita ng Diyos. Because that's the only way by which faith comes. For by the hearing of the word, that faith does come. Diyan mabibuild up ang pananampalataya. That's right. Hindi makikinig ng concert. Hindi manunood ng skit. Kundi makikinig ng salita ng Diyos. Makinig ka, pangaral yan, kahit na masakit sa tenga. Makinig ka pa rin, kahit paulit-ulit, makinig ka pa rin. Matatandaan ko yun. Pangaral ng nanay ko, araw-araw na lang ginawa ng Diyos. Oh, aral ng mabuti ha. Wala mo nang ligaw-ligaw. Aral ng mabuti. Pagkatapos siya bibigyan ng baon na siopaw. Kinabukasan na naman. Bago mo kunin yung siopaw, aral muna ha, aral muna. Yan lang ang bibigay ko sa inyo. Aral. Huwag mo nang ligaw-ligaw. Bakaw na. Siopaw. Alang-alang sa siopaw. Naikinig. Kinabukasan, ganun din. Taon-taon. For many years. Sabi ko sa nanay ko, bago kukunin, aral mo na ngayon ha. Memoryado ko na. Aral-aral ha, wala mo nang ligaw-ligaw. Akin na ho yung siopaw ko. Aba, ay grade 3, may nakitang maputi. Parang merong gumaganon. Grade 3 pa lang yun ha. Mahira, sabi ko, mukhang masama ito, grade 3 pa lang. Kinabukasan, aral-aral ha, walang ligaw-ligaw. Ay di wala. High school. Meron ulit iba pa. Bakit ba kasi may mata pa tayo eh? Hindi, gumawa ako ng love letter. At tapos ay bumili ako ng roses. Yan ginagawa nyo, no? Tapos ay may chocolate.
Pagkatapos ay kinabukasan, nakahanda na yun. Nasa gamit, nasa bag. Hindi makikita ng nanay. Oh, aral-aral ha? Nawakan ko yung nasa school na. Naririnig ko yung boses ng nanay ko. Sakit. So binasa ko na lang yung love letter. Tapos pinilas ko. Ngayon sa basurahan. As yung red roses, inihampas ko. Nilagay sa basurahan. Binuksan ko yung chocolate, kinain ko na. Maraming salamat naman sa Diyos dahil sa pangaral na yun, araw-araw, na naririnig ko, hindi nagsawa. Abay, nakagraduate din ng high school. May honor pa. Pagkatapos graduate din ng college. At maraming salamat sa Diyos. Napakinggan ko yun. Kaya nga, noong nasa tamang edad na, ay ibinigay sa akin ang pinakamagandang babae sa balat ng mundo. At nagkabunga kami ng 3 maayos na pag-iisip ng mga bata. Kasi araw-araw, nakikinig ako. Memoryado ko na nga, pati yung accent. Pag galit, alam mo yung accent ng Ilocana? Ano? Ay, wala ginagawa na. Anyamat na para teka gagawin. It became music, but the hearing it built my stance. The hearing of the word kahit paulit-ulit. Noon hindi ko ugali yung paulit-ulit. Ayaw ko ng paulit-ulit. Gusto ko minsan lang. But I found out that you should listen to preaching over and over again. Kahit paulit-ulit. Ulit na naman, preaching na naman. Pareho lang yun, pastor. Ano yung pinakinggan nyo? Ay ano ngayon? Ay yung ang kanta mo, inulit-ulit mo. Nakagkatapos ang nakalagay pa doon, pinakamaraming mga request na kanta. Ayan ang nakakuha ng Golden Dove Award. Paulit-ulit lang naman. Dati-dati. Ngayon yun pa rin. Nagre-revive pa sila ng awitin, yun pa rin naman. Minabago ba? Ayun nga ang pelikula. Napanood mo na. Sabihin mo, sarap ulit-ulitin. Pagkatapos kayong magkaibigan, magkasama na nanood, mamaya magkukwentuhan kayo. Pagkukwentuhan nyo pa rin yung napanood. Pagkatapos yun, sarap talaga manood. O siya, sige, bili tayo ng CD. Bibili pa ng CD. Manonood ulit. May nagbago ba? Wala. Yung boxing nga ni Pacquiao, lalo na yung 1 round lang yun. Oh, yung ilang segundo lang yan, nung isang suntok ng gaya, talagang tulog. Paulit-ulit doon sa bus. Yung mga tao, hindi naman nagsasawa. Sabi na, ulitin ulit, baka sakaling bumangon. Pagkatapos ngayon, ang salita ng Diyos, sasabihin mo, ulit-ulit naman yan. Ulit-ulit naman yan. Pakinggan mo nga sarili mo. Kaya ikaw ay mahina ang pananampalataya kasi ayaw mong maulit yung napakinggan. Sa totoo lang, napakaraming mga pagkakataon, paulit-ulit talaga naririnig ko. Eh bakit yung joke kong minsan ni pastor? Gas-gas na yan, natawa ka pa. Amen? O pagkatapos gagayahin mo pa. Ikukwento mo pa yan sa iba. Pero ang salita ng Diyos, ayaw mong maulit. Pagkatapos ay manunod ka pa ng pelikula, sana maulit muli. O, alam nyo yun Eh, kaya bilang anak ng Diyos, keep hearing the Word of God. Pumunta ka sa simbahan where you can really hear and listen to the Word of God preached. At umupo ka doon at mag-expect ka na kausapin ka ng Diyos. Kahit yan ay ulit na, ilang beses na, gas-gas na, pakinggan mo pa rin.
Because that's the only way that your faith is going to be built. No other way. Kung hindi mapagtitibay ang iyong pananampalataya sa preaching, wala lang ibang pag-asa pa para mapatibay ang iyong pananampalataya. Wala na pag-asa. Wala na ring iba. Kahit na ano pang gawin mo, if you do not hear the word of God, then you cannot have faith. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No more. Wala na ho. Walang ibang paraan. And how can you be a proof of God? And how can you be able to please God without faith? For without faith, it is impossible to please Him. If you are a Christian, are you saved? Kung ligtas ka, please say aloud, amen. Kung nakapantalon ka at ligtas ka, tumayo ka at magsabi ng malakas na amen. O, alam nyo na yung mga hindi tumayo na nakapantalon, hindi yan save, pakibigyan ho silang kaligtasan mamaya. Tingnan po ninyo. Kung ikaw ay ligtas, nais mo na bigyan ng kaluguran ng Diyos. It will be your desire to please God. But how can you please God without faith? For without faith, it is impossible. For without faith, it is impossible to please the Lord. Imposible, kapatid. Kaya nga nangangailangan tayo na makinig. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith also is a prerequisite to answered prayer. Anong sabi ng Proverbs chapter 28 or 29 verse number 8? 29 verse number 8. Proverbs 29 in verse number 8, anong sabi? He that turneth away his ear from hearing the law. Kung ikaw ay hindi makikinig sa salita ng Diyos, the law, anong sabi ng Diyos? Even his prayer shall be abomination. Pray ka ng pray. Hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos. Wala ka namang pagnanasang makinig ng salita ng Diyos. Mas gusto mong manood ng sine. Mas gusto mong manood ng kung ano ba. Pero hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Ang bilis mong mawalan ng gana. Ang bilis mo na mahirapan sa makikinig ng salita ng Diyos. Nakakadalawang oras yung pelikula, pero mukhang mukha pa rin ang mata mo. Nanonood ka ng telebisyon, pero bukang-buka, kahit napatalastas, hindi mo yan pinapalampas, memoryado mo pa. Tuwan-tuwa kang mapanood, ganun pa rin at ganun din naman yung patalastas. Pero pag nag-preach si pastor at medyo humaba yung preaching, sakit naman ito, tagal naman nun, kailan na yun matatapos? Pagkatapos, pag mag-pray ka, mangiusap ka sa Diyos, sasabihin, Panginoon, bigay mo po ito, pero umiiyak ka, at sinasabi, bigay mo na ngayon na, please. And you expect God to listen to you while you do not listen to Him? Ako naman po ay nananalangin, Pastor. Oo nga, pero nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? Binibigyan mo ba ng pagkakataon ng sarili nung makinig ng salita ng Diyos? It is a prerequisite to answered prayer. Hearing also burns the heart. Tingnan niyo sa Luke chapter 24. Luke chapter 24, verse number 32. Luke chapter 24, in verse number 32. Sabi ng mga mananampalataya doon, nakipag-usap ang Panginoon, hindi nila alam na si Kristo ang kausap nila. And they said one to another, did not our heart burn within us
while He talked with us by the way, and while He opened to us the Scriptures. Kaya alam mo kung nanlalamig ka sa salita ng Diyos, malamig, makinig ka pa rin. Because while you listen to the Word preached, while you listen to the Scriptures being preached or being taught by your Sunday school teacher or being preached by your preacher, while you listen, the heart is going to burn and it's going to be revived, because there is no other way by which you can be revived but by hearing the Word of God. Then it will become profitable to you. And number 3, how is the Word of God become profitable to us? Study the Scriptures. 2 Timothy chapter 2 verse number 15, ang sabi ng salita ng Diyos, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Aral-aral, hindi pag may time, kundi aral-aral lagi ng salita ng Diyos. Amen. You open your Bible at home, you open your Bible at school, at work, when there is a break, you open your Bible wherever you go and study it and set a time to study the Word of God. Ikaw, estudyante, may oras ka mag-aral ng exam, but do you have a time for the Word of God? Ikaw na nagtatrabaho, you have all the time to study how you're going to please your boss, what you're going to do at your work, but do you have a time to study the Word of God? You just don't study the Word. Sa mga preachers, I always tell them, sa mga full-time workers, pag kayo magbibigay ng devotion, do not just study the Word of God because you are going to give a devotion. You study the Word of God for your own perusal. Dapat nag-aaral ka para sa iyo. Hindi para lagi sa iba. Kundi ikaw ay mag-aaral din para sa iyo. Naku, kailangan ko na mag-aaral ng Bible. Magtuturo pala ako bukas. Sunday school teacher, ang tanong ko sa iyo, kailan ka lang nag-aaral ng iyong Bible? Dahil magtuturo ka na? Makinig ka maigi sa akin. That's a great, great loophole that you should not be doing as a Sunday school teacher. Dapat nag-aaral ka ng sarili mo para sa iyo. Para ikaw ay turuan ng Diyos. Para sabihin ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. Study it. At alam niyo bang ibig sabihin ng study? Study is not just studying and reading. Study means diligence. To be diligent. Yung bang ikaw ay hindi naiinip. Kahit mahirap, kahit hindi mo pa alam, kahit hindi mo maintindihan, you just be diligent. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul, study to show thyself approved unto God. Sinasabi niyan, kahit mahirap, kahit di mo pa naintindihan, you just go on reading and studying the Word of God, searching the Word of God. Search the Scriptures, for in them you have eternal life, and they are they which testify of me. Thus saith the Lord. Search, and be diligent in your search. Pag sinabing study is to be diligent. To study is to diligently search the Scripture, to compare Scriptures with Scriptures. Kaya nga babasahin mo anong sinabi dyan, ano naman sinabi dito. You compare Scriptures. Kaya kung minsan, di ba, may napapakinggan tayo marahil na preaching. Bakit yung preaching noon ni Pastor ganito? Ba't iba din ito? Have you had time just like that? Kasi nga, ikino-compare niya yung Scriptures. Hindi dahil sa nagkamali ang pastor, but you see, when you study the Scriptures, you ought to know the background of it. Kaya nga maging diligent. Kung ikaw ay diligent sa iyong trabaho, pinagpapala ka sa trabaho. Amen? Kung ikaw ay diligent sa Word of God, then He said God is going to approve of you. If you're a child of God, are you saved? Then you must
want the approval of God. And the approval of God is study to show thyself approved unto God. Keep studying, searching. Kaya nga kapag nandito ka sa bahay-sambahan ng Diyos, dapat may ballpen ka. Bakit doon sa paaralan nyo, math, science, English, meron kang notebook? Ba't pagsalita na ng Diyos, wala man? Naisip mo na yun? Pagpasukan, umiiyak ka kapag hindi ka pa nabibilhan ng notebook ng English, ng science, ng math. Ba't pag pumunta ka doon sa church, wala ka naman lang ballpen, wala ka man lang papel, pagsusulatan ng salita ng Diyos. Aray ko. Sorry ha kung nakaapak ako, pero yun ang totoo. Sino sa atin na nagsusulat? Ano pag ikay nag-aaral ng Bible, ano kang sulat? Nakikita niyo ang Bible ng pastor niyo? Kita ko lang Bible ng pastor niyo. Ang bihirang daming sulat. Hindi lang kapag may ipipreach, kundi kahit habang yan ay nakikinig. At makikita mo mga pastor, marami talagang sulat yan. Kaya nga, nagiging madumi ang Bible na nag-aaral. Amen? Tanda ng malinis na puso. Amen? Dahil madumi ang Bible. Ay yung mga malilinis, siguro hindi naaral. Kung kang linis pa rin yan, walang kasulat-sulat, kaganda, parang bago pa rin yung Bible, hindi binabasa yung Bible niya. So, ibig sabihin, madumi ang kanyang puso. Amen? Oh, sabi nga ni Dr. Ed, sige, mamaya gugurihin ko yan lahat-lahat mo. Aba, ay di dalawa na ang madumi dyan. Yung Bible mo madumi, utak mo madumi, dagdagan ko ng isa, puso mo madumi. Pero may tatlo na ang madumi sa'yo. The Trinity of dirtiness. Kaya bilang anak ng Diyos, dapat na mag-aaral, maging masikap. Amen? Pagbasa, mag-aaral, magsulat. Kinakausap ka ng Diyos, hindi mo maintindihan, bilugan mo. Ipag-pray mo sa Diyos. Panginoon, sana mag-preach si pastor tungkol dito. And I have been doing that with many years in my Christian life. Pag may mga tanong ako, hindi ko makausap si pastor. Oo, kayo hindi nyo nakakausap si pastor. Alam nyo, si Pastor Ed, kung nag-uusap man kami, ang usapan namin, trabaho lang. Hindi ako nakakapagsumbong sa kanya kung anong nararamdaman ko. Wala na yung lugar yun. Dahil ang lugar, kailangan magtrabaho para sa gawain ng Diyos. Nung nagsuko ako ng buhay, hindi para ako ay para alagaan, kundi mag-aalaga ng tao. Kaya yan, tinatanong lang, yan ang usapan namin. Hindi ko masabi sa kanya, Pastor, pwede hubang ito ang iyong i-preach? No, I have not said that for many years. But I have many questions. Binibilugan ko yan. Lord, kailan bang pastor magpipreach niyan? And then the next Sunday, yun ang kanyang ipipreach. Sabi ko, wow, praise the Lord. Kaya kung marami mga Kristiyano nakikinig lang nasa simbahan, nag-aaral ng salita ng Diyos, wala na dapat napunta dun sa office para nahingi pa ng counsel. Bakit? Yung counsel ba niya at sa ipipreach ito magkaiba? Sige, ganito na lang, Brad. Huwag mo lang ipagsasabi sa iba, ha? Itong gawin natin. Kasi pinipreach ko ganito, hindi po pwedeng mag-asawa, pero okay lang sa iyo. Basta, huwag mo na lang sasabihin na sinabi ko. Makinig ka maigi sa akin. The office of a pastor and the word of God are one and the same thing. Amen. Pastor din po ako. Kaya nga, kung ikaw man maghihingi ng advice, it's always that I go back to my preaching. Sapagkat yung aking sasabihin sa pulpito, ayun din naman ang sasabihin ko doon sa opisina. Ano bang pinagkaiba? Amen? Ang pinagkaiba. Kaya naaral ka. May tanong ka, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko talaga alam ang gagawin ko dito. Kailangan ko ng pastoral counsel. Pero gusto ko yung hindi niya nalalaman.
Pero kinakaunselan niya ako, and I will take it that that is coming from you. Kaya nga nung ako'y magkukwit na, sabi ko, binigay ko ang buhay ko dito, pagkatapos ako pang magiging masama. Asa ako mahihirapan dito? Wala naman akong ginimang masama sa kanila. Kukwit na ako. This is my last Sunday. Bihis ako. Hindi ko sinasabi sa misis, hindi ko sinasabi kahit kanino. Basta alam ng Diyos. Ito na ang huli. Akyat ko sa simbahang yan. Kaya umupo ako dun sa harap. Kasi huli naman na eh. Umupo ako dyan sa harap. Dyan din, Brad. Sabi ko, tara na, ayos. Eh, ang visiting preacher noon, si Mel June. Sabi niya, itong kuning opening statement niya. Kung iniisip mo na ito na ang huling araw, ilong lunggo, na... Sabi ko, sinong nagsabi nito? Hey! Hindi ko makalimutan ang kapatid na yun eh. Na ginamit ng Diyos to speak what I needed. Why? Because the Lord knows. Kaya ngayong ikay mag-aral ng salita niya. Amen? Sapagkat ikay kakausapin ng Panginoon. He will not leave us nor forsake us. He will always talk with us. Kahit sa tingin mo parang hindi ka na kinakausap ng Diyos, parang lang yun. Ang nagbabago lang yung pakiramdam mo, hindi ang Diyos. Kakausapin ka ng Panginoon, kaya nga binuhay ka ng Diyos. Kaya nga iniligtas ka ng Diyos. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang salita. Kaya may pastor, may simbahan. So that God is going to talk to you. And whatever you need is, He will give it. Nung bata-bata pa ako sa pananampalataya, sabi ko, nakakainggit yung mga apostles. Bakit? Nakita nila mukha ng Panginoon eh. Di ba yung kasama nila? Kapag nakita mong Panginoon, parang ang sarap nga naman. Kaya nga yung iba nagyayabang. May mga lalapit sa Panginoon. Hindi pwede yung mga batang yan. Ayaw nila. Nang may babae na lumalapit sa Panginoon, sabi na, Panginoon, palisin natin to. Pambirang ingay-ingay ng mga babaeng yan. Pagkatapos sila usap-usap, sabi na, sino kaya sa atin ang greatest sa kingdom? Sino kayang uupo sa kanan at saka sa kaliwa? Pinag-uusapan nila yun eh. Siyempre, kasama mo ang Panginoon eh. Nakita nila, nakasama nila ang Panginoon. Nung bumabagyo, nandun sila sa dagat. Sabi nila, Panginoon, ba't kayo natutulog dyan? Carest thou that we perish? Ano sabi ng Panginoon? Kayo naman, you little fit, pakahina. Ay, hangin, tumigil ka. Pinatigil, pambira, nagtinginan siya. Kaya ng Diyos yun, kaya ng Panginoon yun. Pambira. Nung may sakit yung kanyang biyanan ni Pedro, hindi siya makabili ng medical kasi wala pa noong medical. Anong ginawa niya? Panginoon, may sakit. Pumunta lang ang Panginoon doon, hinawakan sa kamay, pagkatapos gumaling na. Tapos maraming mga nagugutom. Magpapakain, sabi ng Panginoon, pakainin nyo yung mga yan, 5,000. Sabi niya, saan kami kukuha? 2 tinapay, 2 isda at 5 tinapay lang meron dito. Baon pa nung bata, kukuhanin pa natin. Bakit ba kasi itong mga matatandang ito hindi man nagbaon? Hindi ba nila alam na 3 araw yung preaching ministry na yun ng Panginoon? Hindi rin sila naghanda. Sabi niya siya, paupin niyo. Akin na yung isda, akin na yung tinapay. Pinanalangin ng Panginoon. Lahat sila nakakain. Amen? Busog na busog. May tira pa. Sabi na, pambihira. Kung ito ang hari ko, hindi talaga ako magugutom, hindi magkakasakit. Walang problema.
Kahit na umalis tayo sa trabaho natin, di ba tayo nahihirapan na mga mangisda? Oh, si John, si Peter, at saka yung kanyang kapatid na si James, di ba mangingisdang mga yun? Naku, kasama natin ang Panginoon eh. Ang problema yung isdang-isdang yan. Pera, nung sinisingil sila ng BIR, anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Pedro, punta ka doon sa dagat. Doon sa, kumuha ka ng tilapia. Oh, buksan mo yung bibig nun. May pambayad tayo doon. Pumunta din naman si Pedro. Kumuha ng isda. Pero alam ko talaga tilapia yun eh. Dahil ang mga tilapia sa Pilipinas galing sa Israel. Okay. Ayon, dinala ni Imelda dito sa Pilipinas. At least nung tiningnan niya, talagang may pera. Pinambayad. Wala problema pagkasama ang Panginoon. Oh, iisip pa ba ako nung kakainin namin, andyan ang Panginoon? Iisip pa ba ako kung magkakasakit ako, andyan naman ang magpapagaling? Amen? Pag may problema ako, kapag mayroong bagyo, kapag may lindol, andyan naman ang Panginoon. Pahihintuin lang niya yan. Kaya sarap ang kasama ang Panginoon. Kaya nung iniwan nila, ang kanilang buhay, ang kanilang mga hanap buhay, they were happy. Kaya nga nung paakyat na siya, galing nung siya'y muling mabuhay, ang sabi niya, will you now, at this time, restore the kingdom of Israel? At ikaw maghari. Kami naman yung mga Alipores, kami yung mga mga nandun sa gitna, kami yung mga tinatanong, kami yung mga counselors na right, counselors na left. Magtatatag mo na ba yung iyong kaharian? Ikaw na maghahari dito. Excited sila. Kasi kasama nila ang Panginoon. Ay sabi ko, ngayon, wala naman ang Panginoon.